Ang usok na yan sa abot tanaw ay hindi aksidente, hindi yan isang sunog sa pabrika. Isa itong malaking oil tanker mula Kuwait na tinatawag na Al Salmi, tinamaan at sinunog ng isang drone ng Iran habang nakadaong sa tubig ng Dubai. Tingnan mo tong butas sa katawan ng barko. Hindi sinusubukan ng barkong ito na dumaan sa anumang war zone. Nakatigil lang ito, nakaangkla, ligtas. O, sa akala nila, ligtas sila. At inatake pa rin sila. Ngunit ang kwento ng Al Salmi ay hindi lang tungkol sa inataking barko. Tungkol ito sa mas malaking bagay. Isang mundong hindi namamalayang isinasalalay ang buong pagiral nito sa isang rutang pandagat na may 34 na kilometro. Nang maharangan ng daan, napagtanto ng mundo kung gaano ito kahina. Dahil ito na ang bagong realidad sa kipot ng Hormuz. 34 na kilometro lang ang pinakamakitid na bahagi ng dagat na ito kung saan dumadaan ang 20% ng langis sa mundo. Ang kumokontrol sa daanang ito ang may kontrol sa enerhiya ng mundo at ngayon ay Iran ang namumuno rito. Hindi mahalaga ang lokasyon ng barko mo. Walang kaso kung ano ang dala mo. Kung ayaw ng Iran na makadaan ka, hindi ka makakadaan. Subukan mo, ipapakita ng Al Salmi ang mangyayari. Pero ang halos walang nagsasabi pa ay posibleng ito na ang pinakamalaking pagkakamali ng Iran sa kasaysayan nito. Ang hakbang na ito na tila rurok ng kapangyarihan ng Iran ay lalo pang napapabilis sa mismong bagay na kinatatakutan ng bansa. Tingnan mo, bago ang digmaan, mga 110 barko ang tumatawid sa kipot ng Hormuz araw-araw. Ngayon, wala pang 10 na lang ang bilang niyan. Halos 2,000 barko ang nakahinto at naghihintay sa magkabilang panig ng daan ng tubig na biglang naging sona ng digmaan. Lumampas na sa $126 kada bariles ang presyo ng langis. Pati ang mga bansang nasa kabilang panig ng planeta ay nagrarasyon ng gasolina. Idiniklara ng Pilipinas ang National Energy Emergency. Dahil sa sobrang desperasyon, pumayag ang Pakistan sa kasunduan sa Iran na dumaan ang kanilang mga barko sa kipot at nagdiwang sila na parang nanalo sa digmaan. Malaking tagumpay ito para sa Iran. Mukhang ito na ang panahon na ang mga dekada ng mga pagbabanta ay naging totoong kapangyarihan. May dinakasulat na patakaran sa kasaysayan, kapag ginamit ng bansa ang pinakamalakas nitong sandata, ipinapakita rin nito kung saan mismo ito mahina. At ipinakita lang ng Iran sa buong mundo ang eksaktong mapa kung paano ito gagawing hindi na mahalaga. May detalye rito na di napapansin ng marami. Hindi isinara ng Iran ang kipot. Ginawa niyang negosyo ang kipot. Malapit sa isla ng Lara, sa loob ng katubigan ng Iran, lumika ang revolusyonaryong gwardiya ng isang espesyal na daanan. Ang mga barkong gustong tumawid ay kailangang magsumite ng kumpletong listahan ng karga, pangalan ng bawat tripulante at ang huling destinasyon sa mga kinatawang autorisado ng militar ng Iran. Nakakakuha sila ng kodigo ng pahintulot. May kasamang barkong militar ang grupo nila. At ang ilan ay nagbabayad para sa pagtawid. Ang naiulat na halaga ay $2 milyong bawat biyahe na binabayaran gamit ang yuan, ang pera ng China. Hindi pwedeng gamitin ng Iran ang dolyar. Pinipigilan ito ng mga internasyonal na sanksyon. Tinutalakay ngayon ng parlamento ng Iran ang batas para gawing permanente at opisyal ang toll na ito. Isang mambabatas ang nagsabing sila ang nagbigay ng seguridad sa kipot, kaya normal lang na magbayad ang mga barko rito. Hindi ko alam kung napansin mo ang nangyayari dito, pero may pangalan ang ginagawa ng Iran. Ang tawag dito ay panghingikil. Ito ay paghingi ng pera sa pamamagitan ng puwersa at pananakot. Bawal ito ayon sa pandigdigang batas ng karagatan. Pero ginagawa pa rin ito ng Iran. At maraming bansa ang nagbabayad. May kawili-wiling makasaysayang pagkakatulad dito. Noong dekada 2000, dahil sa mataas na multa ng Blockbuster sa pagkaantala, naghanap ng ibang alternatibo ang kanilang mga customer. Eksaktong ito ang nagbukas ng daan para sa Netflix. Ang pagkakakitaan ang pagdepende ng iba ang sumira sa monopolyo. Ganon din ang ginagawa ng Iran sa kipot ng Hormuz. Ang tanong na naiwan ay simple lang. May paraan ba na hindi kailangang makipagnegosasyon sa Iran? Pwede bang gawing walang silbi ang toll na ito? Ang sagot ay oo. At ito ay kasalukuyang ginagawa ngayon.
Kapag tiningnan mo ang mapa ng lugar, may agad na mapapansin ka. Ang tangway ng Musandam sa Hilagang Oman ay nakausli sa kipot ng Hormuz na parang kutsilyong nakaturo sa hilaga. Sa pagitan ng Golpo ng Persia at Golpo ng Oman, may makitid na lupay na ilang dosenang kilometro lang ang haba. Mabilis kumalat sa social media ang ideyang ito. Butasin ang makitid na lupain na yon. Maghukay ng isang kanal. Makakalabas na diretso ang mga barko mula Golpo ng Persia papuntang Golpo ng Oman na hindi dumadaan sa kipot, tubig ng Iran o nagbabayad ng toll. Sobrang sumikat ang ideyang ito, kaya isang dating presidente ng kapulungan ng Estados Unidos ay ibinahagi pa ang isang panukalang hukayin ang kanal na ito gamit ang mga bombang nuklear. Ang panukala ay isang biro lang. Hindi niya napansin at seryosong ibinahagi uli. Ang kanal ng Musandam, maganda sa mapa pero bangumot sa totoong buhay. Ang mga bundok doon ay ang kabundokang Hajar. Umaabot sa 3,000 metro ang taas ng mga ito. Ang bato ay isa sa pinakamamatigas na uri ng bato sa buong mundo. Nabuo ito sa loob ng milyon-milyong taon ng presyon sa ilalim ng lupa. Para makadaan ang isang malaking oil tanker, kailangang may lalim na hindi bababa sa 25 metro at lapad na 200 metro ang kanal. Kakailanganin ng daan-daang mga floodgate, mga higanteng estruktura na para mga tarangkahan para kontrolin ang antas ng tubig katulad ng nasapan na mga kanal. Maaring umabot sa $300 bilyong ang gastos. 300 bilyon. Katumbas ito ng paggawa ng halos 60 kanal ng Panama. Mas malaki pa ito kaysa sa kinikita ng maraming bansa sa loob ng isang buong taon. Isang napakalaking halaga para sa isang proyekto na gaya ng makikita natin ay magkakaroon pa ng mas malalang problema kaysa sa presyo. Pero ang pinakamalalang problema ay hindi ang pera. Iba pa ito. Ang kipot ng Hormuz ay 34 na kilometro ang lapad. Maaring 200 metro lang ang lapad ng isang kanal. Mas madaling harangan ang mas makitid na koridor. Noong 2021 isang barko lang sumadsad sa Suez Canal at naparalisa ang pandigdigang kalakalan ng 6 na araw. Perpektong target ang kanal sa Musandam para sa pag-atake gamit misail, drone o iisang barko mali ang pwesto. Kaya ang engrandeng kanal sa Musandam ang pinakadramatikong solusyon. Pero malayo ito sa pagiging pinakakagyat. Habang pinagdedebatehan ng mundo ang proyektong ito na dekada na, may isa pang karera na nagsimula na. Mas mabilis, praktikal at may resulta na. Hindi naghihintay ang mga bansa sa Golpo. At ang hindi alam ng karamihan ay matagal na nilang sinimulan ang paggawa ng solusyon, ilang dekada na ang nakalipas. Tahimik, walang balita at hindi napapansin ng mundo. Ang Saudi Arabia ay may oil pipeline na tinatawag na Petroline. Isa itong malaking tubo sa ilalim ng lupa na nagdadala ng langis sa malalayong lugar parang ugat. Ito ay may haba na 1,200 kilometro. Galing ito sa oil field sa silangan ng bansa at umaabot sa daungan ng Iambu sa dagat na pula. Sa kabilang panig ng peninsula, ganap na wala sa abot ng kipot ng Hormuz. Hindi biglang lumitaw ang pipeline na ito. Ito ay itinayo noong panahon ng mga digmaan noong dekada 80 nang una na nagbanta ang Iran na isara ang kipot. Sa loob ng mga dekada, ito ay naisantabi lamang. Ngayon, tumatakbo ito sa pinakamataas na kapasidad, 7 milyong bariles kada araw. At narito ang isang detalye na halos walang ibang channel ang magsasabi sa'yo. Ang pipeline na ito ay hindi pa kailanman tumakbo sa buong kapasidad sa loob ng 45 taon ng pag-iral nito. Kailanman hindi. Ang unang pagkakataon sa kasaysayan ay nangyari noong 11 ng Marso, 2026, ilang linggo matapos magsimula ang digmaang ito. May sariling landas ang United Arab Emirates. Isang 360 kilometrong pipeline ng langis ang nagbumula sa panloob na oil field papuntang pantalan ng Fujairah sa Golpo ng Oman na tumatakbo rin sa pinakamataas na kapasidad. Ang pantalan ng Khorfakan na bukas sa dagat at hindi dumadaan sa kipot ay tumatanggap ng mga barko at nag-e-export ng langis sa buong mundo nang walang hinihinging paintulot. Ibig sabihin, noong isinara ng Iran ang kipot sa pag-aakalang hawak nilang mundo, hindi nila inasahan ang isang bagay. Ang mga bansa sa Golpo ay matagal nang nagtayo, dekada na ang nakalipas, ng mga unang bahagi ng alternatibong daan palabas. Pero hindi sapat ang mga umiiral na daang ito. Marami pang kulang.
At dito pumapasok ang isang bagay na nangyayari ngayon sa sandaling ito sa bilis na bihirang makita ng mundo sa pagtatayo ng infrastruktura. May mga bagong pipeline ng langis na kasalukuyang pinag-uusapan sa pagitan ng Kuwait at United Arab Emirates, sa pagitan ng Iraq at United Arab Emirates at sa pagitan ng Qatar at United Arab Emirates. Bawat bagong koneksyon ay madaling maintindihan. Isa na namang bansa ang nawawala sa pagkakabihag ng Iran. Bawat bariles ng langis na may alternatibong ruta ay hindi na kailangan dumaan sa singil ng Iran. May panukala na maaring magbago ng laro. Walang bundok, walang 300 bilyong dolyar at di kailangang maghintay ng henerasyon. Isang-isang 116 kilometrong koridor na nag-uugnay sa Sharjah, sa Golpo ng Persia at Fujairah sa Golpo ng Oman. Dadaan sa pinakamababang parte ng kabundukan ng Hajar. Walang malalaking lock gate at hindi kailangan ang lalim na kailangan para sa malalaking tanker ng langis. Isang koridor ng mga oil pipeline at kalsada na magpapabago sa Fujairah bilang pinakamalaking sentro ng pag-export ng enerhiya sa mundo. 4 na bilyong dolyar lang ito. Kung ikukumpara sa 300 bilyong dolyar ng malaking kanal, halos wala itong halaga. Paano naman kung ikumpara natin sa gastos ng krisis na sumisira sa buong ekonomiya? Sa totoo lang, napaka-urgent nito. Pero ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na halos walang ibang nagsasabi. May bagay na makakaapekto sa iyo na hindi tungkol sa presyo ng gasolina. Halimbawa, tinapay, bigas, mais o ibang pagkain na galing taniman. Para mapalago ang lahat ng iyan, kailangan ng mga magsasaka ng pataba. Ang pataba ang nagpapakain sa lupa at nagpapabilis at nagpapalakas ng paglaki ng mga halaman. Bumababa ang ani kung walang pataba. Kapag kaunti ang ani, tumataas ang presyo ng pagkain. At doon, nararamdaman ng lahat ang problema sa kanilang hapagkainan. Hindi lang ng mga nakatira malapit sa gitnang silangan. 1/4 ng lahat ng pataba na dinadala sa dagat sa buong mundo ay dumadaan sa kipot ng Hormuz. Ang Golpo ng Persia ay gumagawa na mula 1/4 hanggang halos kalahati ng urea sa mundo. Pinakaginagamit na pataba sa mundo ang urea na mula sa natural gas. Kung wala ito, hindi agad lalaki ang mga pananim gaya ng kailangan. Ang presyo ng urea ay tumaas na mula sa mas mababa sa 500 dolyar hanggang igit 700 dolyar kada tonelada simula na magsimula ang krisis. At ito ang pinakamasamang tiempo. Eksakto ngayon ang panahon ng pagtatanim sa Hilagang Hemispero. Kailangang bumili ng pataba ng mga magsasaka sa mga susunod na buwan para masiguro ang ani sa katapusan ng taon. Kung hindi nila magawa, tataas ang presyo ng pagkain sa 2026 at 2027 sa paraang maapektuhan ng lahat. Nagbabala na ang UN tungkol dito. Umaasa ang mga bansa sa buong mundo sa mga export na ito. Ang India, pinakamalaking rice exporter, ay nagbawas ng produksyon ng pataba dahil sa mahal ng natural gas. Ang Brazil, pinakamalaking tagagawa ng soya, ay umaangkat ng halos lahat ng pataba nito. Buwang mga bansa sa Africa at Timog Asya na halos walang reserba ay kabilang sa mga pinakananganganib. Walang nakaimbak na reserba ng pataba sa mundo gaya ng sa langis. Kapag naubos na, tapos na. 3 buwang palugit ang pinakamahaba bago ito magdulot ng pagbaba sa produksyon ng pagkain. Tumatakbo ang oras. Sa kabilang panig ng mundo, hindi inaasahan ng kahit sino ang tugon ng Asya sa krisis na ito. Sa ngayon, bumabalik sila sa nakaraan. Muling pinapagana ng Japan, Timog Korea at Thailand ang mga dating isinarang planta ng karbon. Marumi, magastos at masama para sa klima. Pero ito ang meron sila ngayon. Tulad ng nakikita mo, pinapabilis ng krisis na ito ang isang pagbabago na hindi napabilis ng mga taon ng pagsisikap para protektahan ang kalikasan. Nakipagkasundo ang Vietnam sa Rusya para magtayo ng kanilang unang planta ng nuklear. Isinasalang-alang din ito ng Malaysia. 12-12 ng reaktor ang kasulukuyang itinatayo sa China. At ang bentahan ng mga dekuryenteng sasakyan na dati nang tumataas ay inaasang lalo pang sasabog dahil sa presyo ng langis na ganito kataas. Pinaka-ironiko rito, gamit ang pinakamalakas nitong sandata, itinutulak ng Iran ang mundo sa direksyong nakakasama sa sarili nitong kapangyarihan sa hinaharap. Ang mundong hindi na umaasa sa langis ay unti-unting, hindi na rin iniintindi kung sino ang may kontrol sa kipot ng Hormuz. Maaring hindi mula sa pambobomba ang pinakamalaking pagkatalo ng Iran. Maaring hindi ito dulot ng operasyong militar, pagharang sa dagat o resolusyon ng UN.
Maaring galing ito sa eskabadora, tubong langis na nakabaon sa disyerto o pantalan na malayo sa Iran. At marahil, ang pinakamahalagang aral ng krisis na ito ay hindi tungkol sa Iran. Ito ay tungkol sa atin. Tungkol sa panganib ng pagpapabaya na ang kapalaran ng bilyon-bilyong tao ay umasa sa 34 na kilometro ng tubig. Natuto ang mundo ng aral sa pinakamahal na paraan at ngayon ay nagmamadaling tiyaking hindi na ito maulit. Ang Al-Salmi ay nandun pa rin sa mga tubig ng Dubai na may 2 milyong bariles ng langis na hindi mailabas. Ang larawang ito, isang barkong puno, nakatigil, hindi makagalaw, ay perpektong buod ng nangyayari sa mundo ngayon. Siguro, ito ang buod ng mga pagbabagong paparating. May mga digmaan na nanalo dahil sa bomba. Sa tingin ko, maaring mapanalunan ito gamit ang mga pipeline ng langis. Ano opinyon mo? Palagay mo, sapat ba ang mga alternatibong ruta para alisin ang kapangyarihan ng Iran sa kipot? Ilagay mo ang opinyon mo sa mga komento. Kung may natutunan ka rito, ibahagi ito sa iba na dapat ding makaalam. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod. Hanggang sa muli!